Warning: the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. So yun, Kanter. Good morning sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga Kanter. Welcome po ulit sa ating munting channel, Boy 39 Mix Vlog. So, andito tayo sa likod bahay ngayon. At mag-video tayo, gawa tayo ng tutorial, Kanter. Kasi may Kanter tayo na nagtatanong kung paano daw ba mag-side focus, paano daw ba compensate kasi nakashare daw siya ng 25. So, i-demo natin mamaya. So, bago pong lahat, pasensya na kayo sa akin kasi ngayon lang tayo ulit makapag-upload, gawa ng busy po tayo, tapos lagi pong umulan dito sa amin. Ngayon lang umaraw dito sa amin, Kanter. So tsamba naman na umaraw, kaya gawa na natin ng video yung sa nating Kanter, Sian Nolasco. Ewan ko kung anong pronunciation nito, idol. Sian ba ito o Sian Nolasco? Ang tanong niya is paano daw ba mag-side focus at paano daw mag-compensate sa 50 meters para daw tatama siya kasi nakasero lang siya sa 25 meters. So bago pong lahat, Kanter, sa iyo, Kanter, Sian Nolasco, turo ko muna sa iyo yung parts ng scope na huwag mong galawin. Depende rin yan sa scope mo kung yung scope mo ba second focal plane o first focal plane. Mas maganda kasi, Kanter, kung mag-invest ka sa scope. Kung halimbawa gusto mong magandang patama, mag-invest ka sa scope kasi importante yan ang panilip mo. Saka turo ko na rin sa iyo kung alin dyan ang di mo dapat galawin. Kung halimbawa yung scope mo is ang tawag nito second focal plane, kasi yung iba ginagalaw yung power at saka yung tawag nito zoom in zoom out. Magbabago talaga kung second focal plane lang yung scope mo, Kanter. So saglit, Kanter, i-reverse natin yung camera. Turo ko yung hindi dapat galawin kapag nakasero na tayo. Sige, saglit, Kanter. So direct to the point na tayo, Kanter. Ituro na natin kagad yung nating nalalaman para naman makaano yung mga Kanters natin dyan, makapulot ng matututunan dito sa ating video na to. So sige, Kanter, saglit at pakita ko muna sa inyo yung ating parts ng scope na hindi dapat galawin kapag nakasero na tayo. Lalo na sa mga second focal plane, Kanter. Saglit. Ito, Kanter, yung ating pang demo na unit. So hindi pa kasi nagagawa si Beta Guns. So nandun, may singaw. So ito, Kanter, yung sinasabi ko sa iyo, Kanter, Sian Nolasco. Huwag mo nang galawin ito, Kanter. Kung nakasero ka na, huwag mo nang galawin ito. Saka ito. Kasi magbabago yung zero mo. Kung second focal plane ka, Kanter. Pero kung first focal plane ka, okay lang na galawin mo to. Saka yung parallax, side parallax. Yan yung tinatawag na parallax, Kanter. Yung pinapalinaw mo kung malabo, kung halimbawa blurred yung tingin mo dun sa target is dito mo galawin. Pero pwede pa naman dito, Kanter, sa second focal plane. Hindi ko lang masigurado kasi itong sa akin ginagalaw ko to kapag may malapit tayong tirada o malayo, ginagalaw ko to. Pero hindi naman nagbabago yung kanyang patama. Ito, yan, Kanter, bali kan siya, BTC 624 by 42 second focal plane, Kanter, SFIR. So ito, Kanter, diba? Ito kasi, Kanter, sa akin nakasero na ito sa 19 meters. Malapit lang ako magsero, Kanter, kasi mas maganda kung malapit para makatama tayo sa malapit pagka nasa field tayo. So ito, Kanter, ang wag mong galawin kapag nakasero ka na. Ito, importante ito, Kanter, tapos ito. Kasi magbabago yan, Kanter, yung patama mo kapag ginalaw mo to. Lalo na sa mga 2,000 pababa o 2,500, 1,000 ganoon. Pero marami rin namang maganda na mga ganoon na presyo. Ito kasi, Kanter, is 339 noon. Ito, luma na to, Kanter, yung scope. Ayan. So itong gagawin natin, Kanter, di ba nakasero tayo ng 19. So bibira tayo ng
52 meters. So tingnan natin kung saan babagsak yung target. So, disclaimer pala hunter sa mga eksperto dyan, sa mga eksperto na sa mga ganitong bagay, disclaimer po sa inyo. Paki-comment nyo lang po dyan sa baba kung may dagdag kayo. At sa akin kasi hunter, hindi naman tayo eksperto, hindi rin tayo nag-aral ng ganito. Pero ayon lamang sa ating experience o karanasan sa paggamit ng PCP. Yung lahat ng aking sasabihin dito hunter is karanasan ko lamang sa paggamit ng PCP at naobserbahan ko bawat paggamit ko naobserbahan ko yung mga sasabihin ko. Yun yung natutunan ko dito sa paggamit ng airgun PCP. So sa mga eksperto, ulitin ko ulit, comment nyo na lang, dagdag nyo na lang sa para matuto yung ating mga hunters. So ginagawa natin ng video na to para may matulungan naman tayo sa mga lalo na sa mga baguhan sa PCP. Matutulungan natin sila, magaguide ba. So sige hunters, at i-actual na lang natin yung ating gagawin para mas matutunan ng mga kasi may target na tayo doon, zero tayo doon. Binago ko pala yung bala hunter ng airgun na to, Astro na, dati kasi Meteor hunter, ngayon sinero natin ulit sa Astro. So Astro yung susubukan natin hunter kasi yung Meteor kasi hunter parang pangit ang tama niya sa Meteor yung unit na to. Ewan ko bakit ganun tama, makalat hunter. So yung Astro nagwa one hole siya hunter. So try natin tong Astro. So sige hunter, stay tuned at buhatin ko itong mesa doon sa kalsada kasi nandun yung ating 52 meters hanggang doon sa may target habang umaga pa kasi baka ulan ayun, kulimlim. Pero dito naman sa banda rito may liwalas naman, dito lang kasi may madilim na naman doon, parang ulan na naman. So sige hunter, stay tuned. Hunter, yung ating unit is meron siyang almost 2.6 o 2.550. Meron siyang output na, kita ba hunter, 1.8 yan hunter, 1.8. So andito na tayo sa kalsada. Yan, kalsada yan hunter. Mga kapitbahay dyan. So nandito tayo sa 52 meters. Yung hunter, yung target. Yun, yung kuliputin na yung hunter. Yun. So nakasum lang hunter. So talag natin yung zoom at i-range finder natin hunter. Diyan yung mga gansa. So range finder natin hunter. Wala, makukulit mga pamangkin ko hunter, anak ng kapatid ko. Ayun siya hunter. Yung puti na yun. Uy, 52.5 hunter. 45 itong guyabano. Guyabano yan hunter, yung puno na yan. 52.5 talaga hunter. Yun, 52.5 hunter yung ating target. So lagay natin yung side cam hunter do, para maituro natin yung kung paano mag-compensate yan. Linisin ko lang saglit hunter, saglit lang. So yung hunter, yun yung ating target to. Yun. So ang gagawin natin dyan hunter siyan is dito muna tayo sa dead center bibira para makuha natin yung kung saan papatak yung bala. Doon natin susukatin dito sa pamamagitan ng mga guhit ng reticle. Doon ka na mag-a-adjust. Doon muna ipupuntirya yung kung saan nakatapat sa bagsak ng pellet yung dito sa mga guhit-guhit na yan. Kikita mo siguro naman yan. Saglit hunter at magubala muna tayo. Bira tayo ng 5 hunter para 6 para mas kita. So sana hindi maglukot yung airgun. Yung hunter may isa lang to hunter, tapos may kwan lang tawag dito bipod. May isa nung malug-alug pa. So testing natin hunter, dead center muna.
Yan, dead center. Tignan yung kanter mabuti. Dead center yan ha. Yun, isang guhit kanter oh. Sa zero nating 19 meters. Yan, isang guhit. Yan yung tama oh, sa may baba. Yan tapat ng dead center na yan. Yan. So, adjust ka na. Dito muna itapat. Yan. Yung isang guhit na yan sa baba. So, kung malabo yung paningin mo dyan sa yung scope, mag-adjust ka ng ng side focus o side parallax. Meron din kasi mga scope counter na yung parallax nasa dulo. So, try natin ulit counter. Ilagay natin sa unang guhit. Okay, dagdagan muna natin yung isa na yun. I-dead center natin ulit para makita natin kung doon talaga. So, dead center ulit. Doon talaga counter. Ayan o. Nagtabi sila doon. Luba. So, tignan pa rin natin itong counter mamaya, yung karton. Para makita nyo mabuti. So, adjust na tayo. Dito na tayo sa unang guhit sa baba. Kasi, batay sa pagsukat natin is, yan, nasa unang guhit sa baba. Baba ng dead center. Ibig kong sabihin. So, yan. Yan muna tapat. Ganyan. Sa full counter. Ganun lang counter yung pag-adjust. Pag nakasero ka, aralin mo lang dun sa scope mo mismo. I-memorize mo kung saan yung adjustment mo. Wag mo nang galawin yung mga zero, yung side parallax, yung focus, yung ano ba yun, yung power nya, yung zoom in, zoom out. Try natin ulit. So, doon pa rin pumatak counter sa target. Yun talaga ang kanya. Maliit lang yung counter, yung target. Bilog lang na piso yun. Inano ko ng pentel pen. So, pangatlo sa adjustment natin sa unang guhit sa baba ng dead center. Unresized to counter yung gamit natin, unresized, unsorted na Astro. So, ilan na yung pumatak doon? Tatlo na yung pumatak doon sa target mismo. Tapos dalawa doon sa baba kasi 6 yung nilabas natin na bala. Doon pa rin. Doon pa rin counter. Pumapatak lang doon sa may target na kulay black na yun. So huwag kayong magalala counter at lapitan natin yun mamaya. Kunin natin yung karton. I-ano natin. Tawag dito. I-review natin. So isa pa counter para 5 yung pumatak doon. Titignan natin counter. Ganyan lang counter siyan yung paggagawin. Halimbawa, diyan, nakasero ka sa 20. Yan, i-dead center. Kung bibira ka na sa malayo, testingin mo muna bago ka mag-lusong. Ayan, dead center muna. Kung saan patak yung bala, yung mga guhit-guhit na yan sa baba, yan mo itatapat. Saka, i-consider mo rin yung barrel index mo. Baka yung barrel index mo is hindi naka-barrel index. O kumakanan, kumakaliwa, ganon. Ito kasi, binarrel index ko to counter. Kaya pag kahit malayo, pababa lang siya yung bala. Hindi siya kumakanan. Yun, tire na. Bumaba na counter. So, try pa nga natin. May hangin.
Yan, napekto na ng hangin, kumanan kanter. Medyo malakas kasi yung hangin. Malakas ang hangin kanter. Oh, ito yung guyabano, ang daw ng guyabano. Oh. Malakas yung hangin. So, try natin pa rin. Di natin alam kung saan patungo yung hangin kasi nga kulob dito kanter, may pader kabilaan. So, bali galing sa taas yung hangin. Anyway na. Yun, pumatak na ulit sa target kanter. So, yun lang kanter. Saglit kanter at punta natin yung target. I-review natin doon. Sige kanter, i-post ko muna at buhatin ko itong mesa, daling ko doon. Mahirap na iwan natin itong unit dito. Takbo pa ng mga bata. Saglit kanter. So, yung kanter, kinuha ko na yung papel. Ito. Yan kanter. Saglit kanter at i-reverse natin yung camera para makita nyo yung patama natin. So, yan kanter, yung patama. Saan ba yung piso? Ayan. Ito yung 52 meters. Dito ako kanina nag-zero kanter. Oh. Yan. Yan. Malit lang yan kanter. Gatuldok lang yan. Ayan o. Oh. Tapos dito muna kanina. Ito kanina yung tama ng astro. Kanina nung dito ko nagsisero. Yan. Tignan mo naman yung tama ng astro. Sa 20 meters kanter yan o. 20 meters. Astro. Gamit ang astro na unsorted and unresized. Ngayon pumunta tayo sa 52. Nakita nyo naman sa rangefinder. Yan kanter pumapatak ko. Yung una ng birada natin ito. Mababa. So adjust tayo ng isang guhit. Yan pumatak dyan. Dalawa to kanter. Dalawa. 1, 2, 3, 4. Bali apat yung punta dyan. Ito kanina. Bali dalawa yung pinantesting natin. Ayan yung isa. Tapos yun may hangin na. Yung dalawang yan. So di natin alam. Kasi unsorted, unresized naman yung astro. Ayan o. Direct from the box kanter. So, ito kanter yung piso. Oh. Piso lang yan kanter, yung bilog na yan. Oh. So, di na natin testing dito sa bila. Bali dito lang. 52 meters kanter. So, okay na rin yan. Dikit-dikit oh. Dalawa. So, yan kanter, okay siya. Ganun lang kanter yung ga-adjust sa scope. Kung halimbawa malayo, nakasero ka ng kuan ng 25, sige sabihin na natin 25 nakasero ka, tapos punta ka sa 50 or 60, ibibirada mo muna dito sa dead center. Saglit kanter, isulat ko nga dito para mas makita. Ngayon pinaikot-ikot ko sa salamin kasi wala naman sigurong bako-bakong salamin, di ba? Yung makapal, yung ganyan siguro nasa kung nakakamali 1/2 gano'n sa mesa, yung salamin sa mesa ay na yung parang sa table ng mga teachers, ganyan mo lang. Tapos pag makuha mo yung kwan, yung kung saan yung ganito yung kanya, maramdaman mo naman pag pinapaikot mo paganyan. Meron din yung paganyan. Yung paganyan kanter, mahalata mo naman kung nasa taas ito yung baluktot niya na yan. Kaya yun, yan ang dapat mong kunin kanter, ito yung paganyan. Kasi malayo malapit, konti lang yung adjustment mo. Pero siguro man wala namang ganyang kabaluktot na kuan. Sample lang yan kanter. Wala namang ganyang kabaluktot na barrel. Siguro hindi namang gano. Pero hindi natin alam kasi ganun yung ginagawa ko So kaya yung patak ng pellet nung nasa 15 ako is dito. Hindi ko lang na masyado kanter nakuha yung index niya talaga. Kasi nasa
nasa medyo kanan siya pero bullseye pa rin naman, hindi pa naman nakakalabas sa piso. Yan, counter, so mahangin na to kanina, mahangin, yung dalawang yan. Tapos ito yung tatlo, siguro pliers itong dalawang to, tatlo. Tapos yung basta yung dalawang yan, ito yung pinag-testing natin kanina, sinukat natin sa guhit, unang guhit yung tapat niya dead center dito, nandito yung unang guhit. Yan. So yun lang naman ng counter yung ginagawa ko, yung obserbahan ko sa aking paggamit ng PCP. Yan. Yun lang yung ginagawa ko, counter. So sana maintindihan mo, counter Sian pala. Sorry. So yan, may binira din natin dito kanina sa picture. Ayan, kumakaliwa naman kantero. Pero hindi na nabidyoan to. Tatlo yung counter, dalawa dito. Isa yun. May plier na isa. Binira natin sa picture. Ayan, kumakaliwa naman siya. Sa may Astro naman, medyo kumakanan lang siya konti. Ayan, pero nasa loob pa rin naman. Ayan. Dalawa yung pumatak dito. Dalawa yan ng kabila. Ganun lang, counter, yung tingnan mo rin yung barrel index mo, baka mali yung barrel index mo, baka nasa baba. Pag nasa baba kasi yan, counter, yung barrel index mo, yung patama ng barrel mo sa malayuan, ibig sabihin, yung indexing ng barrel mo is siguro nandito ka sa pangatlong guhit. Yan. Kung pababa yung tama mo, dapat pag nag-barrel index ka, kunin mo yung pinakamataas na patama para pag malayo, kunti lang yung adjustment mo. Dito lang sa unang guhit. Yan. Yun lang, counter, yung So, i-consider mo rin, counter, yung FPS ng laruan mo. Kasi mas lalong bababa yung patama mo kung mababa yung FPS ng laruan mo. Kasi dapat ang counter, dapat ang FPS ng yung laruan, counter, kung kursunada mo ang maglo-long range is hindi ka bababa sa 850 o 820 to 900. Yun, counter, ang pinakamagandang gawin sa long range na FPS. So ano pa mo yung laruan mo, nakalimutan ko na So basta, counter yan, kung yung FPS ng airgun mo is mababa, kung 700 lang, baka nasa pangalawang guhit o pangatlong guhit ka, counter, ng reticle mo kung long range sa 50. 52 na yung, counter, yung ginawa natin. So mataas kasi yung FPS nito, counter, 885 to 895 yan, counter. So yun lang, counter, yung masasabi ko sa'yo. So sa mga nagtatanong pala kung tutorial din natin, video tutorial din natin yung Nimrod, wala pa tayong oras kasi yun nga, busy tayo. So sana susunod na nitong mga araw is makagawa tayo kasi may nagtatanong din, counter, na patungkol sa Nimrod. So pasensya na, counter, busy tayo wala, kailangan natin kumayod kasi may mga college tayo. So gawin lang natin is mag-tutorial, video tutorial, para makatulong tayo sa ating mga counters dyan hindi pa marunong masyado sa mga bagong gumagamit ng PCP, airgun. Sana may may natutunan kayo dito sa ating video. At saka pala, counter, pahabol ko po, kung gagamit po kayo ng PCP, lalo itong mga PCP airgun, huwag po kayong puputok ng mababa, yung mas mababa sa tuhod nyo o kaya mas mababa sa katawan nyo, kasi parang nyo na baka makatama kayo, counter, ng tao o kaya hayop, talagang hayop ng mga kapitbahay o huwag naman sana. Huwag kayong puputok ng mababa. Dito lang kasi, counter, mababa dito kasi yung mga pamangkin ko, pinalayas ko sila, pinapunta ko sila sa harap kasi nandito tayo sa likod. Nalayas ko sila dito sa likod para kako safety yung pag-tutorial natin. So pakiusap lang, counter, sa ating mga counters dyan na nagka-hunting din, huwag po kayong bibira ng mababa, lalong-lalo na kung may mga kabahayan malapit, halimbawa 200 meters, 300 meters ang layo ng hunting spot nyo dun sa
kabahayan is wag na lang kayo magbira ng kanter ng mababa. Halimbawa, mga 4 feet, gano'n. Huwag kayong bibira kanter. Pataas lang lahat. Para yung bala patas lang. Nasasabit na lang sa conforme yan sa sangasang, gano'n. Tapos pagka mababa naman masyado, halimbawa, medyo 1 feet lang yung taas sa baba, sa lupa, gano'n. Pwede siguro, pero tignan nyo, baka tatalsik yung bala. Didiretso dun sa hindi nyo sinasadyang barilin. Masama yung kanter. So, paalala lang kanter ha. Wala po tayong sinasabi na yung laruan natin na di hangin na to is hindi naman po biro yung kanyang hangin. So, ingat-ingat lang po kanter sa ating mga kanters dyan. At sana rin po sa mga ngayon pa lamang pong mag-PCP ng airgun is ingat-ingat po kayo. Huwag po kayong magbaklas ng basta-basta sa PCP nyo kung may hangin kasi mas malakas yan kanter. PSI na nandyan sa tangke. 3,000 PSI ang kanter. Yung fan, depende sa karga niya. Pero yun yung, imagine mo na lang kanter, yung gulong ng truck na puputok. 80 PSI lang yata yun. 80, 60 o 45 ganon. Ang lakas na. How much more nito? So, ingat-ingat po kanter sa paggamit ng PCP para iwas disgrasya po. So, thank you. So, yun lang kanter. Yung ating masishare sa ngayong araw na to. Hindi naman tayo makapag-hunting. Pwede tayo kanter. Bali, galing tayo sa gabi. Nag 24 hours tayo para makapag-duty pa ulit tayo mamayang gabi. So, wala. Dito yung makapag-hunting kanter. Tapos, lagi pa ang ulan dito sa amin kanter. So, survey na lang muna siguro. Pagka nagka-day off, i-usawin natin. Ganun lang. So, sige kanter. Shout out sa'yo. Kanter Sian. Yung mga ulit yung apelido ni Kanter Sian. Limutan ko na eh. Nolasco yata. Oo, parang Nolasco. Oo. Nolasco yun, oo. Shout out sa'yo, Kanter Sian Nolasco. At sa kay Ilocano Gunner, shout out sa'yo bro. Wala. Pak yung lakad kung pumunta ko dun sa spot na dati. Marami kong dinahanap. Tapos kay Paring MR, shout out sa'yo pre. Wala, hindi tayo nakapagsulat kanter. Saka na lang siguro yung shout out natin sa ating mga kanters diyan, solid supporters. Kay Kanter Joey Padre, naalala ko. So, maraming salamat sa iyo pre, ay idol sa mga ulang sawang suporta dito sa ating channel. Kay Spin in Dubai, salamat sa iyo sir. Kay Sir Mando Coloma, salamat sa iyo sir. Kay Sir Reben 2K, wala, hindi tayo nakapagsulat kanter eh. Minamadali natin kasi baka umulan eh, wala, hindi tayo makapagka-video na pagka ano. So sige kanter, yun lang. Thank you ulit sa inyong lahat mga kanter. God bless to all kanter, bye bye.